ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Good morning and welcome sa aking munting channel. At dito nga ay bumalik na ng Pilipinas itong si Miss Giselle Tanyag, na kung saan nga ay hindi siya makapaniwala at siya nabigla. Nakita niya itong si Moira na kumakain sa isang restaurant na magkasama nga sila nitong Zoe, at agad-agad namang napansin ni Zoe ang kanyang tita Giselle, kung kaya't agad-agad itong umiskip para nga hindi makita na silang dalawa ay magkasama. At dito naman ay tinawagan nga itong si Miss Giselle, si Miss Lynette Santos, at sinabi niya nga na meron daw siyang naaamoy na hindi maganda at ano raw ba ang nangyayari ngayon. At nasabi nga dito ni Miss Lynette Santos ang lahat-lahat kay Miss Giselle Tanyag, na sinabi niya nga dito na nalaman na ni Doc RJ ang katotohanan na si Moirang Demonita nga ang tumulak sa kanya sa hagdanan, kung kaya't nagkaroon siya ng amnesia at nawala ang lahat ng alaala ni Doc RJ. At dito naman ay hindi maganda ang dating kaya Miss Giselle, kung kaya't nilapitan niya nga itong si Moira at talagang hinawakan niya agad ito sa batok at isinubsob nga itong si Moira sa kanyang plato, na kung saan nga ay sabi ni Giselle ay kulang pa ito sa lahat-lahat ng ginawa mong kasalanan sa pamilya ko, lalong-lalo na kay Ubeng, na ikaw ang nagtangkang patayin ang buhay ng aking kapatid, at ikaw rin ang nag-alis ng kanyang alaala, na kung saan nga ay talagang ngit-ngit na ngit-ngit at galit na galit nga itong si Miss Giselle Tanyag. At dito naman ay narinig lahat nitong si Dr. Carlos Benitez ang kanilang usapan. At malamang sa malamang yan ay itatawag na naman ni Doc Carlos ito kaya Zoe, dahil nga si Dr. Carlos ang nagre-report ng lahat-lahat ng nangyayari, kung kaya't nakakagawa silang paraan para makaiwas. Talagang kakutsaba na nila itong si Dr. Carlos Benitez sa mga pangit na ginagawa ng mag-ina. At dito naman ay na-invite nga din itong si Dr. RJ ang kanyang anak na si Dr. Annalyn Santos sa kanilang tahanan, sa kanilang bahay. At nagpaalam pa nga itong si Doc RJ kay Miss Lynette Santos na doon muna mag-stay ang kanilang anak na si Dr. Annalyn Santos. At sabi nga dito ni Dr. Annalyn Santos, wala naman daw tao doon at silang dalawa lang ng kanyang daddy RJ ang nandoon. Ngunit wala silang kaalam-alam na biglang darating doon si Zoe, at magagalit pa nga dahil nagtaka itong Zoe bakit nandoon nga sa kanilang tahanan itong si Dr. Annalyn Santos, at bakit suot-suot niya ang damit pang tulog nitong si Zoe. Kaya dito na naman ata magkakaroon ng iringan or away ang dalawang magkapatid. Ngunit hindi naman nga sila magkapatid. Ano naman kaya ang gagawin dito ni Doc RJ? Paano niya kaya ipagtatanggol ang kanyang tunay na anak si Dr. Annalyn Santos once na makita niya at malaman niya na inaaway na naman itong si Zoe ang nag-iisang anak niyang si Dr. Annalyn Santos Tanyag? Ito po ang ating mga pakaaabangan ngayong araw dito po sa Abot Kamay na Pangarap, na kung saan ay paganda ng paganda at patindi ng patindi ang bawat kaganapan. At kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po, ingat, God bless, and bye-bye!